The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. As they were eating, Jesus took bread and blessed and broke it and gave it to them and said, "Take this. This is my body." And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank it. And he said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly, I say to you, I shall not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Every Thursday after Pentecost, we celebrate the feast of our Lord Jesus Christ, the eternal High Priest. This is the feast that we are celebrating today. The feast of Jesus as the eternal High Priest. Medyo magbabago lang po ako ng konting tono, no? Tono ng isang teacher, no? Tuturuan ko muna po kayo, no? Instead of yes, we will have a reflection, pero may konting lesson muna, no? Kung ano ba at paano ba ang isang pari. Pari noong panahon ni Jesus. So let us compare what a priest during Jesus' time. And how is Jesus a priest or an eternal high priest? Kumparahin natin, no? Let's compare and contrast. Before, priests during the time of Jesus were the ones who offer sacrifices and gifts on behalf of the people to reconcile them to God. Taga-alay ng mga handog, ng sakripisyo para sa mga tao, para pagkasunduin ang tao sa Diyos. Bakit kailangan pagkasunduin? Kasi ang tao tumalikod sa Diyos. So every time people would turn back to God, and every time that they want to turn to God again, no, magbalik loob sa Diyos, they go to priests. "Father, pag-alay mo naman kami, no, kasi ako'y minsan naging makasalanan." No, ganyan ang trabaho ng mga pari noon. No? They are the ones who offer sacrifices and gifts in behalf of the people to reconcile them to God. And usually, animals or animal blood were the offerings. Yun yung nagiging alay noon. The blood. Because it is a symbol of life. To bring back the life of a person who was destroyed by sin. Ganda, no? Ganun noon. May ibig sabihin, no, yung mga alay na ginagawa nila, no? Yung dugo, a symbol of life. The life that was once destroyed by sin. Yun yung mga pari noon. Ganon ang pari noon. Taga-alay. In short, mediator. Mediator of people to God. While Jesus, paano naman si Jesus? Paano siya naging pari? No? If
the priests are the ones who offer sacrifices and offerings to God. Of course, Jesus did not only offer sacrifices. He sacrificed. Siya mismo nagsakripisyo. Hindi lang pag-aalay ng sakripisyo. Siya mismo ay sakripisyo. He did not only offer the blood of animals. What blood did he offer? Hello. His own blood. Diba? Nung inalay niya yung kanyang sariling buhay, he offered not any other kind of blood. Not an animal blood, but his own blood. Para saan? To reconcile the people. But not only to reconcile people to God, but to make the people a family of God, the children of God. Ganda, no? Kung yung mga pari noon, pinagkakasundo lang, si Jesus hindi pinagkakasundo. Ginawa tayong isang pamilya. Ginawa tayong anak ng Diyos. Dahil ang lahat ng ito nasira dahil sa kasalanan ng tao. Kaya may ganong role, kaya may ganong gampanin, kasi nasira sa kasalanan ng tao. Historically, we go back to the history. Teacher na naman si Father. Ganun talaga, no, para maintindihan natin, no, paano ba at ano ba itong pinagdiriwang natin? Bibilisan ko lang po. No, historically, nasira ang buhay ng tao dahil sa kasalanan. We go back to the history. When the Israelites who once destroyed or was destroyed because of the slavery in Egypt. Sira ang buhay nila noon kasi sila'y mga alipin. But God took them out of that place, took them out of that slavery, gave them a new life. Inalis sila sa isang buhay na sira at binigyan sila ng isang bagong buhay when God took them out of Egypt. And God created a covenant with them. Ano yung covenant na yon? The 10 Commandments. He gave them, ito maayos ng buhay nyo. Para mas maging maayos ang buhay nyo, ito ang 10 Commandments. Sundin ninyo at magiging magandang buhay ninyo. Magiging mas maayos ang buhay ninyo. But instead of committing to the 10 Commandments, to the covenant of God, they broke it. They turned their backs on God. Sa halip na sumunod, tumalikod pa din sa Diyos. Imagine that. After saving them and giving them a fresh start, after God tried to give them back their lives, they wasted everything by disobeying God. Mas ginusto pa ng tao ang buhay na pagsuway sa Diyos kesa sa buhay na pagsunod sa Diyos. They chose sin over God. And this is why Prophet Jeremiah, in our first reading, said that God will make a new covenant. Kaya nga, sa first reading, sabi ni Prophet Jeremiah, kalimutan na yung noon. Di nyo rin naman ako sinunod. Sige, iba, bagong covenant na, bagong tipan, bagong kasunduan na ang gagawin ko. And this time, my covenant, my new covenant, will not be written in stones anymore. Diba yung 10 Commandments na nakasulat sa bato? But this time, my new covenant will be written in your hearts. God promised that He would replace their sinful hearts to an obedient heart. For God
will forgive their iniquities and remember their sins no more. Ganyan yung gampanin ng isang pare. Pagkasunduin ang mga nagkasala. And that new covenant of Jeremiah, sadly, up to now, it's not yet been fulfilled in us. Hindi pa rin natin natutupad. Kasi patuloy pa rin tayo nagkakasala. Patuloy pa rin tayong tumatalikod sa Diyos. Patuloy pa rin nating pinipili ang kasalanan kesa ang Diyos. But you know, that covenant of Jeremiah was actualized in Jesus. In the person of Jesus. Si Jesus yung tumupad noon. Siya yung hindi lang tumupad sa kasunduan. Siya yung naging kasunduan natin at ang Diyos. Siya yung hindi lang sumunod sa Diyos, kundi nagturo ng pagsunod sa Diyos. Siya yung hindi lang naging malapit sa Diyos, kundi siya yung naging anak ng Diyos. Jesus is the ultimate mediator because He is both God and man. And He does not reconcile sinners, but He forgives sinners. Tayo, nandun pa rin tayo sa challenge to fulfill the covenant. But Jesus already fulfilled that covenant. And that is why we need Jesus. Dahil natupad niya ang kasunduan, kailangan natin siya para tayo rin makatupad sa kasunduan. We need Jesus to mediate us every now and then. No? Kasi ang relasyon natin sa Diyos, tatalikod, babalik. Tatalikod, babalik. No? So we keep on needing Jesus so that every time that we would turn our backs to God, we have Jesus, a mediator who would bring us back to God. My dear brothers and sisters, the challenge for us is to continue to wrestle with our old sinful hearts. And that is why we need preachers, teachers, through priests. And most especially, we need Jesus, the eternal high priest, to help us fulfill the new covenant that God established for us. Amen.